Yo, this is episode 4. What's up? Lahat pwede. Pwede lahat. So, ayun. Ano yung last topic natin kanina? Ulit, yung about sa... Ano ba yan? Sinasabi mo, Choy? Nagkalimutan na. Ito na lang. Sige, bagong topic. Yun, para more engaging tong natin, podcast natin. Meron kaming link na dinadrop. Actually, NGL link lang siya kung gusto nyo. Kasi, anonymous lang kasi nahihiya kayo. Ganun. Nag-drop kami kagabi. So, yun, nakatanggap tayo na ilang messages, no? Actually, nung nung in-scan ko, masyado naman kasing personal yung mga inaano nyo dito. Sabi ko kasi magtanong hindi mag-confess. Easy lang kayo. Magkaiba po ang confession. Kay Father po ang confession. Kay Kuya Jeff ang magtanong. So yun, hanap tayo dito. Ito isa. May nagsabi dito, yung barkada mo mukhang solid. Ayan, tropang barkada. Actually, sa iba't ibang circle kasi kami galing. Hindi talaga to yung main circle. Hindi to yung main circle Galing kami sa iba't ibang circle. Nasala lang. Through time. Tsaka pagsasama. And nag-end up kami sa ganito. Nagkaroon ng common interest nung sabihin na nating nagmamature kahit papaano. Then yun. Nakita ka after ilang years. Years din talaga. Ang daming nangyari ng mga dating circle natin. May away, gano'n, tampuan. Pagbalik ni Kuya Jeff, na siya Kuya prank na siya Hindi kasi may may hiatus moments ako na talagang nawala talaga ako sa circle. Oo, totoo. Tipong dati, yun, yung mga ka-circle natin dati, binidyo call nila ako, New Year. Parang, ayan, babate, ganyan. Nagkukwento ng mga problema. Doon ko nalaman na, na pala, buwag na pala yung dating circle. Yung circle dati na yun, main circle yun. Yun parang pinaka-main circle. Ayun, Pero naalala ko lang din nun, parang hindi ka naman biglang nawala. Parang kunti-kunting yun, naging busy. Kasi naalala ko ngayon, nag-work ka na. Kasi may time na yung nag-inom tayo na yung pagka-uwi mo ng work, diretso tayo doon, tas inom. Yun. Diba? Kasi madalas kaming nagiinom nun. Weekend, ganun. Sa rooftop namin. Mostly Saturday. Sumasama ka ba doon? Hindi pa. Ikaw pa yung nawala, Tapos sa inyo ginagawa. Basta yun, marami kasi akong pinagdaanan nun kaya talagang nawala ako nawala yung girlfriend ko. Pero busy talaga. Tapos nagka-work. Busy. Kasi yun, nag-explore ng mga ibang bagay. Kaya kami nag-come up sa ganitong solid na barkadahan. Masabing solid talaga to. Kasi common na interest. Ang pinaka gusto ko dito, pare-pares kaming gutom. Gutom talaga. Sa kung ano man yung mga gusto namin makamit. Sobrang layo pa. Baka isipin nyo kasi isa tunog kasi tunog successful. May tira na. Alam mo may tira na. Pero wala, pa. Sobrang layo pa. Pero solid tong barkada. Kaya makipagbaraga na ito. Yun yung solid dito sa barkada. Tsaka yung point na yung sinukat ng panahon. As in literal. Kasi parang through the years may mga nawala. Yung mga nadagdag, mga ganon. Kaya, pero doon mo rin talaga, ma-realize na time will tell kung sino talaga yung mga matitira tsaka yung mga mag-i-stay. Kasi, parang normal, parang siguro nung high school, parang big deal kung, yung isa kong kaibigan di na sumasama sa akin. Diba? Parang ganon. Pero parang pagdating sa ganito, mas naiintindihan mo siya na, baka lang naging busy lang siya sa life or may something siyang inaabot kaya naging busy siya. Parang gano'n. Pero may mga gano'ng tao na parang katulad mo sinabi mo na ang tagal mong nawala, yung mga hiatus moments ka. Pero pagbalik, yun, katulad yung pinag-usapan kaya, ako pa rin yun. Kita mo Gano'n. Kayo ba, ano bang mga friend experience yun na yung mga nawala, mga gano'n, through the years? Yes, nag-come up ka na sa ganito. Ano ba? Sasayaw muna ako. Wait, ano ba yung tanong? Hindi, may nagsabi lang na
solid daw yung barkada ko. Ah. Ano masasabi mo doon? Solid. Solid siya kasi hindi mo naman in-expect na mabubuhay. Oo, hindi talaga. Kung ano pa yung di nga, parang kung iisipin mo dati, malabo na mapunta sa ganito Tapos ngayon, siguro lang, nabolang kaya rin solid kasi nga, ano ba? May barkada ka ba? Wala nga Hindi na masabi. Sige. Ako kasi, di ba, sige, sa ano lang, sa pagdating sa barkada, kahit saan lugar may barkada ako Alam mo naman yun, di ba? Sa Makati. Ano kasi, parang binibuild ko yung sarili ko na kahit saan ako mapunta, dapat kilala nyo ako, tas kilala ko kayo. Doon sa Makati, wala naman silang tropang taga Antipolo Ako lang yung sumasama sa kanila. Ano yun, sa bike yun. Tas dito, ang tropa ko lang naman si Jilik, tapos kumakalat siya. Parang pagdating sa tropa, dapat marunong ka talaga makasama, di ba? Oo, yun talaga. Oo. Tas doon naman na kayo magiging solid nun pag lahat sa inyo magkaka-vibes kayo, ganyan. Pag nag-vibe na talaga. Oo. May mga tropa naman nawawala, ibig sabihin nun, it's either busy or hindi na trip yung mga ginagawa nyo. Hindi na nag-vibe yung hindi na pareho ng wavelength. Diba parang yung isa natin tropa, di ba? Mas masesya dun sa mga co-workers niya. Kasi sa amin, laging sumasama si She. Laging sumasama si She. Tapos, yun na yung time na nagtatrabaho na siya. Tapos parang napifeel ko na, ay, baka, sabagay, doon talaga siya sasaya kasi doon niya nakikita yung sarili niya Tapos nagkakaroon siya ng panibagong buhay sa sa page ng buhay niya Mas pinili niya na lang yung gano'n. Exploring din. Oo. Pero sa akin, Sa totoo lang, in reality sa akin, ang perspective ko diyan, wag kayong matakot na may mga kaibigan kayong mawala or umalis. Kasi una-una sa lahat, wala kayong karapatan para i-bind siya sa inyo na, ako lang tropa mo dapat, dito ka lang magstay." Kasi 'di ba, parang may mga choices tayo, freedom to choose, gano'n. So kung parang hindi naman sa siguro may certain instances, halimbawa, let's say na kaya lang siya nagpupunta dun kasi gusto niya explore dito, may bago siyang nahanap na mga friends dito, may bago siyang gustong i-discover. Yun, isang other chance yun. May other chance din na nagkaroon kayo ng fallout, kaya naghiwalay. Pero dun tayo sa may mas positive side na, yun nga, hayaan natin yung mga tropa natin na mag-explore ng bagong friends. Kasi at the end of the day, kung solid talaga kayo, kahit ilang days, months, years kayong hindi magkita, once na magkita kayo tas ganun pa rin yung nyo, ayun talagang solid na tropa. Like, kumbaga kanya-kanya lang kayo ng way, pero magkikita pa rin sa huli. Kung talagang magko-cross pa rin yung paths nyo. Yun lang naman, take ko dun. Pero kung medyo hindi mo pa alam kung sino yung sasamahan, choice mo pa rin personally kung sino yung sasamahan mo. Kasi ikaw yung kailangan makisama Let's say, ang ugali mo is more on, example na lang, religious. Sama ka sa mga religious na tao. Saan mo ba sila mahanap? Mga youth organizations, ganun. Fellowship. Hindi yung parang napipilitan ka na ng sumama sa tropa na to kasi sila na yung kasama ko ng bata. Pero hindi mo naman talaga vibe. Kasi itong barkadahan namin, iba't ibang braw to. Totoo. Iba't ibang generation. Iba't ibang generation to. Ang nag-click lang talaga sa amin is yung hunger namin when it comes to success sa journey na kinatahak namin. Though iba-iba yung mga ginagawa namin. Pero same yung hunger Same yung expectation namin. yung gigil talaga sa Kumbaga, ito na lang analogy. Kung ang pangarap ng ibang barkadahan parang big house lang, kami mansion So, doon kami nagko-collide nitong barkadahan na, ay, so gusto mo rin nun? Kasi marami talagang tao na hindi naiintindihan yung vision namin. So, luckily na
ito yung circle na na nabuo. May nabuo. Same yung perspective sa pagiging lalaki, sa relationship, game sa babae. So, yun naman, mapapag-usapan na naman natin yun sa susunod eh. Pero doon kami nag-bind. Oo, So, totoo. ito naman siguro, hindi 100% sa game sa babae, pero okay sila sa kasi. Nag-meet kami doon. Meron Diba? something in common. Oh yeah, tama. Something in common. Pero yun nga, dagdag ko na lang din, no? Kasi ako, netizen ako eh. So, madalas ma-browse talaga ako sa internet. Meron ng mga society na pwede mong samahan. Like, yung basta mga private societies, na inner circles, na pwede mong samahan. Yung iba paid, yung iba naman is parang may requirement lang sila na hinihingi sa'yo para mapunta ka na circle. So, hindi na Ano yun? Community talaga siya? community talaga sila. Okay yung mga ganun Yung pala. problema na mag-isa ka tapos sasabihin mo wala kang ka-vibe. Mahanap mo yung ka-vibe mo eh. Kaya sabihin na natin, mahilig ka mag-skate. Ay, Diyos ko, Meron din punta ka nun. lang Kogyo eh, di ba? Meron nun. Posibleng wala. Oo, di ba? Oo. Pero kasi, sa akin din, kino-consider ko rin yung sa atin, kasi hindi lang naman tayo pag nag-gather is mostly kwentuhan. Di lang dun eh. Umaabot din tayo sa point na yung nagbe-brainstorming tayo pagdating sa hustling and shit, mga ganon. Kasi sobrang laking factor niya kasi may natututunan ka. I mean, ayun yung dapat na hinahanap mo sa circle nyo. Dapat nagpapalitan kayo ng ideas, nakikinig kayo sa mga visions ng isa't isa. Para kasi pag ganun, kumbaga, parang yung common na concept ng brainstorming. Kung halimbawa, ako, marami akong alam pagdating sa ganito. Si Kuya Jap, may mga alam siya na hindi ko alam. So kung ano yung sasabihin niya regarding sa bagay na yun, matututunan ko siya. Magkakaroon ako ng knowledge about doon. Galing sa kanya. So kung ano naman yung di niya alam na alam ko, ayun naman yung matututunan niya. Kaya mas the more na pare-pareho kayong uhaw, tapos pare-pareho kayong nagbibigay ng idea, talagang mas mag-work yung relationship niyo as friends. Yung friends niyo mas magiging solid. Lalo na kung iisa kayo ng vision pagdating sa pagtagos. Lahat kayo gusto makatagos. Talagang aangat talaga kayo lahat. Kumbaga, pinupush nyo sa limits ang isa't isa in a good way like ay sisipagan ko pa para pag may na-achieve akong ganito makikita nila na ay okay yung vision niya na na execute niya na sabay ang ganda ng outcome, execute ko rin yun sa akin, papatulong ako sa kanila ganito ganyan, 'di ba? Parang di lang siya mostly tulungan na pre kailangan kong tulong ganito ganyan, hindi lang siya gano'n. Parang binibigyan mo rin sila ng chance para mag-grow, mag-build up ng sarili nila through ideas na pwede mong ma-share sa kanila, mga gano'ng bagay. Since may nakapansin na solid yung barkada, ito maganda ka, interactive. Ano yung mapapayo natin sa kanila na pag itong barkada na yan, solid yan. Anong mga traits ng barkada na yan? Kung ano yung nakikita ng ibang tao sa nila. Parang kumbaga, gusto ko sumama sa grupo na to, pero ano yung mga dapat kong tignan para masabi natin na okay yan, Ay, sige oo. samahan mo yan. Sama ka. Ikaw, para sa'yo. Para sa akin, yung sa sariling pananaw bago ako pumasok sa isang barkadahan, check ko muna kung pasok ba ako dun or gusto ko, kung interested ba ako sa mga shits nila. Ganun. Pero kung sakaling mag-e-explore lang ako, edi papasok pa din ako dun. Siyempre, nag-e-explore ako gusto ko malaman kung ano yung Ano yung parang red flag na makikita mo sa isang grupo na, ay, ayoko na pala dyan. Oo. yung pag ganun, yung paano ayoko na dyan? Yung sana, yung tipong sa common interest kayo sana. Pero May something. may something ka na nakita na Sa grupo na yun na parang hindi pasok so sa'yo. hindi Parang hindi mo sila magiging vibe. Siguro pag ganun naman, hindi naman siguro lahat. Hindi naman sila lahat. Siguro may makikita lang, eto siya, ganyan. Ganito pala siya. Ganun pala yung ugali na itong isa. Ano kasi na parang pinifilter mo rin kung sino yung mga gusto mo sa, hindi naman favoritism or kung sino yung makaka-vibe mo talaga doon sa circle na yun. Ganun ako pumili ng kaibigan. Pero as long as kaya ko naman makipag-usap, ganyan, syempre tropa mo pa din naman eh. Oo, kasi Or iba-ibang trotropahin tao mo pa eh. rin naman kayo sa isang circle eh.
pero meron kayong something in common na nagkakasundo kayo. Oo. Kaya nagiging solid. Ikaw. Sa akin naman, pag sa isang circle of friends, parang lang sa akin, titingnan ko lang kung paano niya dadalhin yung sarili niya na makakasabay sa buong circle. Ito na lang, para medyo compact yung sagot. Personally, kumbaga anong titignan mo kung ikaw mismo yung papasok? Ano yung ayaw mong ginagawa nila? Ano yung gusto mo sanang makita mo? Deal breaker ba? Siguro yung marunong talaga makisama. Parang siya, dito, parang, siyempre, bago ka makapasok dun, di mo naman alam kung ano yung papakita mo eh. Alin dun sa mga ugali mo yung mapapakita mo na magugustuhan nila eh. So, dapat, pag dito, marunong ka agad mag-adapt sa grupo na mapupuntahan mo na, ganito yung ginagawa nila. Siguro, ganyan din naman ako eh. Ito po ako, parang, ginagawa ko rin yan. Tapos, makikita naman na doon ng mga kasama mo na, okay to normal lang sa kanya, di naman nakaka-off siya gumalaw, di naman mabigat sa feeling na pilit yung ginagawa niya. Di, siya, pwede siyang matanggap sa grupo na mapasok. Ako naman kapag gusto kong pumasok, bilang ako pag pinapag-usapan nila puro tao sa paligid, tsaka yung mga taong wala doon, pas ako doon, automatic. Dumaan na ako sa part ng buhay ko na yun na puro ang pinag-uusapan tao. Yung tipong, kung pinag-uusapan natin yung wala dito, Tapos kasama pa sa circle. o kasama pa sa circle. Kahit siguro outside the circle. Kunwari, ito for example, meron kayong circle sa work nyo. Tapos meron kayong common na tao na bad trip kayo dun sa taong yun, sa work nyo na yun. Ayoko na ng ganun eh. Parang hindi na siya healthy para sa akin. Bilang nandito ako sa estado na to, parang lason siya sa utak. So yun yung pinaka deal breaker ko. Pero ang pinaka deal breaker din sa akin para pumasok ako sa circle is yung lifestyle. Siyempre may kanya-kanya naman tayong preference ng lifestyle, no? Pero pag yun, nag-click yung lifestyle na gusto ko sa kanila, pasok yun. Let's say ako, personally, ang gusto ko is, yung lavish, luxurious lifestyle. Kapag meron sa kanilang ganun, ako hindi pa naman ako ganun eh. Yun yung kakabitan ko eh, na parang paano yan, di ba? Yung mga ganun eh, yun eh, more on, paano yan, anong ginawa mo para umabot ka dyan? Hindi yung parang, nakita mo ba si ang kulit eh, no? Ganun yung taking. Oo, kaya paulit-ulit eh. Parang 3 years ago, 4 years ago, ganun yung madalas na pinag-uusapan namin eh. Kaya sobrang nakakalason. Kaya nga siguro dumating ako sa point na na lang eh, mawala na lang kaya muna ako. Yan, ganun. Yun yung deal breaker ko. Ayun. Sa akin, ang deal breaker ko sa pag sa isang grupo is yung may mga tao kang hindi mapagkatiwalaan sa circle. Snitch. Oo, ganun. Kasi, unang-una sa lahat, yung circle nyo is parang, private safe. Kumbaga, kung ano ang pag-usapan nyo dyan, Yun na yun. regardless sa kung kung saan yan, illegal or legal man, dun lang. Kasi, once na meron dyan sa grupo niya na hindi mo pagkakatiwalaan, wala na. Tapos na yung grupo nyo. Kasi, paano kung may pag-usapan kayong confidential? Like, pwedeng makasira ng buhay ng tao. Nalaman niya. Nakwento niya. Tapos yung napagkwentuhan niya, kilala ka pala. Diba? Parang, kahit sabihin mo natin na honest mistake or kung hindi naman sadyang na makwento, tulas lang siya. Pero regardless, kasi, ang hirap eh. I mean, kumbaga, sinabi mo sa tropa mo yung pinaka tinatago mong sikreto, tapos binunyag niya sa iba, di ba? So parang paano mo pa pagtitiwalaan yung circle na may ganun? Kaya parang para sa akin, kung sa tingin mo hindi ka trustworthy tao, huwag ka pumasok sa mga circle of friends. Kasi unang-una sa lahat,
wala kang madudulot na maganda. And wala rin yung madudulot na maganda sa'yo kasi hindi natin alam kung anong maging effect nun sa ibang tao, di ba? Ayun. Tapos, ang isa ko pang, deal breaker, yung mga grupo na, naghihilaan sila, walang pwedeng umangat sa inyo. Dapat, Dapat nasa baba kayo lahat. Ang saya nun. ako, pariwara ako. Gusto ko lang, araw-araw inom. Araw-araw inom lang dito. Huwag kayong takin na hustling. Yun. Huwag kayong ganun. Ano yun lang natin, pag-usapan lang kapitbahay. Ayun, ganun. Ay, kasi parang, hindi, dapat ang grupo na pinapasukan mo is yung something na makakatulong sa'yo na i-build up yung sarili mo. Ganun. Kasi once na pare-pareho kayong, nag-grow, sabay-sabay kayo nag-grow doon. Ibig sabihin, yung, nyo, sobrang healthy ng friendship nyo. Kasi, kayo kumbaga parang, tutulungan yung umangat yung isa't isa. Hindi nyo tutulungan gilain yung isa't isa. Kasi di ba, may mga ganun na, oo, solid magtutropa tayo. Pero pag wala ka, ikaw yung pag-uusapan. Diba? Parang, so paano mo pagkakatiwalaan yung nasa circle mo kung may mga ganun? Ayun, parang talaga sa top. Pasa snitch. Sa snitch talaga. Tapos, siyempre may kanya-kanya tayong hustle, 'di ba? So iba-iba rin yung parang level natin ng pag-angat. Ang maganda dito na nakikita ko, since manly naman tayo lahat, yung inggit natin, siguro sabihin na natin may nakaangat sa atin ng mataas talaga. Kung ite-take mo yun as inggit, i-take mo yun as challenge na tangina, gagalingan ko pa. Ganun. Wala, yung inggit normal naman kasi yun eh. Nainggit Pero, talaga. meron talagang naiinggit. Di man nawawalan sa Nainggit ka yung nakita mo yun. Nainggit ka dun. Pero, Paano mo depende kung paano ka magre-react na lang. Kasi iba, naiinggit, na convert into hate. Which is, illegal yung ginagawa niya. pero, in the long run, wala naman nadulot sa'yo yung inggit na yun. Nag-hate ka lang, sumama lang yung loob mo. Na-stress ka pa. Na-stress ka, nag-release ka ng bad energy, nasira yung araw mo. Imbes na, paano kaya yun? Kaya ko yun eh. Wala Diba? lang naman yan eh. Kaya ko yan. Kaya ang ano dyan, pag nag-react kayo, dapat paloob. Parang, kung nagawa niya, dapat i-check out mo yung sarili mo. Ano yung kaya mong gawin? Ano ba yung mga, ginagawa niya? Kaya ko ba yung gawin? Mga ganun. Hindi yung, tangina nito. Bakit umaangat na to sa buhay? Para naman tong trabaho Mga ganun. Parang, imbis na ang itanong mo sa sarili mo, shit, kasing edad ko lang yun. Sabay ganito na siya. Anong ginawa niya? Pwede ko kaya siyang kausapin, makakuha ng tips. Ganun. Oo, mga ganun lang. May Something to pag-connect help lang. yourself. Tulungan mo yung sarili mo kasi wala naman ibang talagang tutulong sa'yo eh. Hindi naman yung, eto, sinasabi ko yan minsan na, ang lakas nyong manood ng motivational video. Tapos, pagtapos nyo manood, maglululo na kayo. Wala rin. Low energy lang din ang, ang output nyo. Nasaan yung motivation dun? Sayang naman. My day ng araw-araw sipag lang, sabay tambay na ulit. Yun, wala lang din. Tsaka ito, hard to swallow pill to. Di nyo kailangan ng motivation. Yung motivation, lang yan, fake dopamine lang yan. Ang totoong magpapadrive sa'yo is yung purpose mo. Tsaka yung consistency. Kasi, example, nag-lock in kang pagandahin yung katawan mo, kaso tinatamad ka. Huwag kang papadala. Hindi yung parang, wala kasi akong motivation. Hindi, nag-lock in ka eh. Kahit anong mangyari dyan. No? Kahit bumagyo, Kahit sagad na yung kukontra sa'yo. kahit sagad na yung mga pwedeng mang-distract sa'yo. Hindi, naka-lock in ka eh. 'Di ba? Kumbaga, get up and do your shit lang. 'Di ba? Ito sa company, 'di ba wala nga silang paki sa'yo kahit may sakit ka eh. Ang gusto nilang makuha sa'yo yung productivity mo. So kung kaya mo palang ibigay yun ng gano'n, kaya mo rin yun kung magsisimula ka ng sa sarili mo. Sarili mo pa 'Di ba? Tapos sasabihin mo, kailangan ko ng motivation para kumilos. Hindi mo nga kailangan ng motivation dun sa work na yun eh. Ang kailangan mo lang dun, makapag-time in ka kasi nanghihinayang ka sa suswelduhin mo. Magagalit si boss. Oo, 'di ba? Pero na-realize ko din, isang factor din sa mga ganyan, lalo na itong lock-in mo,
kailangan importante talaga dun may discipline ka talaga. Mm. Hindi discipline na yung literal na disiplinado. Dapat kumbaga halimbawa nag-set ka ng task na dapat ma-finish mo siya by the end of the week. Dapat by the end of the week matapos mo siya regardless lumindol, kahit ano man mangyari, bumaha, dapat matapos mo yung task na yun. Mm. Kasi kung magpapadala ka sa hindi, wag ko na lang 'to gawin, next week na lang kasi di pa naman 'to kailangan. Mga gano'n. Mm. Dun pa lang nawalan ka na ng ng ano bang tawag dun? Nawalan ka na ng commitment dun sa mo, sa goal mo. So, dapat kung talagang ka, yung utak mo kumbaga bago mo 'to gawin yung isang bagay na 'to, dapat yung utak mo ready ka talaga. As in fully committed ka dun sa bagay na yun. Like, gagawin ko 'to. Like paggising mo ng umaga, ay bangon na ako kasi may gagawin pa ako, may mission pa ako ngayon. Parang ka naka-autopilot. Oo, hindi yung Robot talaga. hindi yung parang sama ng pakiramdam ko, pagod ako sa ginawa ko. Yung gagawin ko ngayon bukas na lang. 'Di ba? Parang dun pa lang nasira mo na yung self-discipline mo. Di ka na nag-stick dun sa daily routine mo na kumbaga dapat may 10 tasks kang matapos everyday. Nag-skip ka. So parang ayun, na-relate ko lang naman siya kasi nakaano ako ngayon, nagfa-fasting kasi ako ngayon kasi na yung malala na yung timbang ko bigatin na. Tas yun, parang dun ko rin siya nakuha yung thought na discipline kasi parang sobrang hirap mag-fasting sa umpisa. Kasi like, ang kasi plan ko ay 16 hours fasting sabay 8 hours yung window hour para kumain. So 1 meal a day. Ayun, na-realize ko siya na sobrang hirap niya kung hindi ka fully committed tsaka wala kang self-discipline. Kasi time to time magugutom ka. Tapos parang ano bang nagpipigil sa'yo para hindi ka kumain? 'Di ba? Parang pwede ko namang dayain 'tong na kain ako pero wag kong itigil yung pagfa-fasting ko, 'di ba? Mga gano'n. Pero kasi sa'kin nung una nahihirapan talaga ako. Parang iniisip ko lang na, kaya ko ba talaga 'to? May nangyayari ba? Parang wala, parang tigil ko na ba 'to? Parang niloloko ko lang sarili ko Then it hit me nung nagtimbang ako. Di ko expect na 10 kg yung nabawas sa akin. Congrats. So, Ang laki nun. Ang laki nun. Di ko siya, pero kasi ang tagal ko na parang 2 months na ako nagpa-fasting. Ayun. Tas, nung parang, nung 2 months mahigit na parang sabi ko, napatunguhan ko, pwet ba ako? May nangyayari ba? Parang wala. Tas, sabi ko, magtitimbang na nga ako para malaman ko may nangyayari ba talaga or wala. Para, alam ko, ititigil ko na, hindi. Sure, nagtimbang ako. Hindi rin ako mapaniwala. Sabi ko, shit, legit ba yung 10 kg na ba ako? So, ayun, legit nga siya. Sabay, kaya ngayon, tinutuloy-tuloy ko na rin siya na-relate ko lang dun yung self-discipline. Kasi, diba, wala naman pipigil sa akin na kumain ako kahit hindi ko pa oras ng pagkain. Pero, dahil nga fully committed ako dun sa pagpapayat ko, sa pagpapasting ko, yun, nakayanan ko siya. Lagi ko na nilalagay sa isip ko na, shit, konti na lang. 2 hours na lang, pwede na ako kumain. Yun. Mga ganun. Tsaka din, kung may shit kayo na gustong gawin, tapos alam nyo mahirap, yun na yun. Sabihin nasa tama kayo. Kasi walang madali. Kumbaga, life is supposed to be hard. Na kapag walang hirap yung ginagawa mo towards mali. dun sa gusto mo mangyari, may mali kang ginagawa or mali ang ginagawa mo talaga. Hindi yan para sa'yo. 'Di ba? Parang, parang biglang, parang ang dali. Hindi talaga madali. Talagang wawarakin yan yung mentality mo. Gusto mo nang Iiyak ka kung iiyak ka. Talagang, basta pupunitin niya yung damdamin mo katulad niyan, mga business, ganyan, pagpapapayat, kahit sa relationships, ganyan, 'di ba? Basta kapag may hirap na front, yun. Matik yun. Ang hardship, normal yan. Sobrang sobrang normal nun. Kaya yan yung discipline, consistency. Ano yan, sangay-sangay yan. Madali sabihin, mahirap gawin, pero once na nakakita ka na ng result along the process, nakaka-addict. Sobrang nakaka-addict. Gustong-gusto mo siyang ulit-ulitin. Iba yung satisfaction. Oo, isipin mo through consistency, tas from nothing nagagawa mo na yung ganitong bagay. Nakaka-addict yun. Ulitin mo ulit yun ng uulitin. Tapos wala ka ng pake kahit mag-fail ulit yun. Kasi kaya mo nang Mabalik nag-win ka talaga na one time kaya mo na ulitin yun. Oo.
So, kasi ang ginagawa ng iba na kapag gusto nila mag-focus sa isang bagay, gusto nila instant result. Dun May something na agad. kaya nga may ano, may katagang ano, only top 1% lang ang nakakatagos sa mga ganitong shit. Kasi nga karamihan nag-e-expect na agad na malaki in the beginning. Tsaka hindi kasi lahat deserving. Oo. Accept natin yung fact na di talaga lahat kasi mabibiyayaan, eh. Ako naniniwala ako sobrang abundant ng mundo. Pag naghirap ka talaga at ginalawan mo yun day by day, darating yung panahon na mundo na yung luluhod sa'yo. Na ibibigay niya na talaga yung kung anong gusto mo. Yung demand mo. Eh, ito, life hacks na ng mundo. Na tipong luluhod ka. Lord, nag-ano na talaga ako, naghirap na ako, ginawa ko na yung hindi ginagawa ng karamihan. I-bless mo ako. Putya, i-bless ka talaga. Meron talaga. Kasi makikita naman kung makikita naman kasi kung pinaghirapan mo. Lalo na yung ayun nga, relate ko lang din ulit sa kasi parang hopeless na ako na na hindi na ako makapagpapayat. Parang intensive diet na kailangan ko. Yun nasa isip ko na, eh. Pero nung nakita ko yung progress ko after 2 months, like sabi ko, "Shit, hindi biro yung 10 kg, sobrang laki nun." Sabi ko, "Sobrang laki nun." As in para akong nabuhayan ako ng pag-asa na, kaya ko pala na talagang yung mga moments na halos himatayin na ako sa gutom. Isang taon. Yun na yun. 60. Wala ka na nun. Literal na tumagos ka na nun. Ewan ko, hindi ka magiging matagag-cash mo. Pero kasi ang goal ko is, ang initial na weight ko nung before ako nag-start is 105 kg. Ang goal ko is 85. Ngayon, nasa 75 na ako 77 na ako. So, mga nasa, ilan na lang, 12 kg, something like that. Ayun. Ayun na lang. Like, so yung from 105 na hopeless to 13? Not sure kung 13 na lang. 13 kg na lang yung kailangan kong para ma-reach ko yung 85 kg kong target. So parang yung imposible kong parang yung imposibleng ma-achieve. Ngayon nakita ko na siya na parang shit, konti na lang. Siguro natin na 2 months pa ulit, 'di ba? Pero regardless kung gaano pa siya katagal, ang importante weekly nagtitimbang na ako, nakikita ko na yung weekly result ko. Ta's nakapagbawas ako ng 1 kg per week. Not bad, sabi ko. Yan yung kahalaga ng pag meron kang something na ginagawa na pinagpupursigituhan mo sabay wala ka pang nakikita ng result. Tingin kasi likod. Saan ka ba galing? Yun, importante yun. Kung gusto mo, wala ka pa nakikita sa harapan mo, di ba? Tingin ka sa likod mo. Nasaan na ba ako dati? Layo mo na. Meron ka pa rin something na nagawa. Huwag mong kakalimutan. Kumbaga hindi yung sim. Kapag nakakita ng result yung iba, di kasi naiiwasan nagiging greedy sila, eh. Kaya tingin nila walang nangyayari kahit na binabalandra na sa harap nila na, "Hindi, meron na nga, ang layo na na May ginawa ka eh. napuntahan mo, eh." Kaya dapat ano niyo rin, attentive din kayo baka sobrang greedy niyo na maging ano na kayo, maging alam mo yun, parang arogante. May mga side effect may mga bad effects din yung yung parang naa-addict sa result. 'Pag sobra talaga. Kaya dapat i-ano niyo lang, stay grounded lang lagi. Yung parang i-keep mo yung faith mo lang lagi na di ka naman mapupunta diyan kung walang nag-push sa'yo, eh. Una sarili mo, tsaka siyempre may tulong ng may kapal yan, eh. Oo, 'di ba? Kasi kung para sa'yo yan, bibigay mo. Oo, Kung wala. hindi, kahit anong gawin mo, bumili ka dyan ng dulo. Maraming mga time sa buhay ko na pa-zero na talaga ako. Lalo na ito yung nag-solo na ako. Pero every time na kapag malapit ko na ma-reach yung zero, meron talagang darating na opportunity. Kakagatin mo yun, 'di ba? Kasi alam ng universe kung ano nangyari sa'yo at nung talagang nare-recognize ko na yun, sobrang lagi akong nagpapasalamat araw-araw at never ever ko ginawa na questionin yung mundo kung bakit niya ginagawa sa'kin 'to. Wag na wag mo siyang ko-questionin. Mahirap man yung binigay niya sa'yo,
Hindi, ano yan, Fight. sa likod niyan nandiyan yung ano, nandiyan yung magandang bagay. Kailangan mong pagdaanan yan. Kapag nakuha mo yan ng mabilis, ano yan, parang matakot ka. Nakuha mo magandang bagay, ang bilis. Pero kapag kailangan mong paghirapan, kailangan ka munang umiyak, madurog, kailangan makaranas ka ng sleepless nights, nandun yun, tuloy mo lang. After nun, yun na yun. Oo, yun na yun. Biglang bubukas yung portal na, masarap palang mabuhay sa mundo. Meron pa pala. Oo, kaya iba na yung tingin ko kapag kunwari hapon, ganda ng araw, iba talaga tingin ko. Parang ano siya, parang blessing, ang ganda, 'di ba? Paglabas mo ng ano, ng room mo after doing some shit, 'di ba? Sa inyo Tas yun yung sa'yo. bubungad sa'yo, ganda, 'di ba? Na ano lang, mabalik lang ako dun sa sinabi mo na stay grounded. Meron ako dong na makakuhang magandang quotes galing kay Kong, yung paa sa lupa, mata sa langit. Di ba? Isa sa mga motivational quotes niya na pinakatumatak sa akin na, which is true. Hmm. Kasi yung mga taong nagiging mga tumatamasa na ng mga tao, ng mga nagiging na nila yung mga pinaghirapan nila. Ang nagiging problema sa kanila, hindi na nila na-handle yung success na nakukuha nila. Like, ayun, nakakalimutan nila kung anong naging purpose ba nila, bakit nila pinasok yun, kung bakit nila yung ginawa. Doon na pumapasok yung nagiging arrogante na nga, doon na sa mga job, or malaki yung ulo, like, parang nagiging sobrang ano na sila na, ba, kung yumaman, nagiging, mga tamad kasi kayo, kaya di kayo yumayaman. Ako, nagsipag lang ako di ba? Doon na siya papasok na parang, wag ka pa rin magyabang porkit na meron ka nang nakukuha, porkit nandiyan ka na. Kasi, hindi yan forever dyan. Meron pa rin, pwede yung bawiin in an instant, pwede pa rin yung mawala sa'yo. Kasi, lalat kung ganyan ka na, kasi kaya binigay sa'yo kasi deserving ka eh. Pero kung hindi ka na magiging ganyan na yung ugali mo, siyempre, darating sa point na, hindi ito para pala sa'yo, babawiin na yun sa'yo. Kaya, dapat stay humble ka pa rin. Like, kasi sa totoo yung mga mayayaman, na talagang sobrang yaman na, hindi sila kumbaga parang ibang-iba sila sa mga talagang tao sa society na iba na yung tingin nila sa buhay. Hindi na yung wala na yung mga mata po appreciate sa kanila kasi iba na yung thinking nila, hindi na sila papasok sa ganun na ay ito mahirap to kasi tamad to eh. Hindi na sila ganun. Kumbaga nakita na nila yung buhay in a hard way. Like naghirap muna sila bago sila yumaman. So mayaman na sila, nakita na nila yung buhay sa another perspective way yun. Mga ganung bagay. Kaya naisip ko lang din talaga na ang pinagbibigyan lang na sumakses is yung mga taong talagang sobrang loyal nila sa kung anong pinapaglaban nila simula una hanggang huli, hindi sila nagbago. Ayun Tsaka nag-go hard sila sa shit nila. Oo. Yun talaga. Yung as in, parang yun na yung buhay nila. Ganun lang naman, parang risk lang talaga para makuha mo yung gusto mo. Ewan ko kung hack siya, parang loophole siya ng mundo, ng buhay. Pero pag pinaulit-ulit mo, yun dun at dun ka eh. Kung anong gusto mong makuha, yun dun at dun ka eh. Kaya nga, kung shit yang nakukuha mo ngayon, check mo yung sarili mo, baka shit ka. Hindi, basic lang, di ba? Puro shit na yung ginagawa mo. Kumbaga yun nga, sinabi ko, energy in equals energy out, di ba? Ano yun? Energy balance yan sa engineering. Kung ano yung energy na pinasok mo, positive man o negative, yun lang din ang lalabas dyan. Papasok din yung law of attraction na kung ano yung energy binabato mo towards sa universe, ayun din yung energy ibabalik niya sa'yo. So, kung every time na bad trip ka sa mundo kasi ano ba tong buhay na to, araw-araw na lang, pahirap. So, kung araw-araw bad energy yung binabato mo sa universe, ang ibabalik din yan sa'yo, puro bad shit. Minsan nga triple yung bad trip eh. Oo. Pero kapag good, ay Diyos ko po, umaapaw yan. Kaya nga sa akin pag minsan, like, magkakaroon ako ng dalawang sunod na hardship, like, nagka-problema na ako una, sabay problema ulit. Oo nga, paano ka lang yan. Pero, hindi ka mag-i-stuck dun sa word na, ayoko na, tangin na itong hirap. Kumbaga, problem to. So, ibig sabihin, after neto, to, biyaya to. May something ako dito makukuha. Ayun, ganun ko siya tinitake. Kaya, parang pag minsan,
sobrang kahit may problema ako, parang sobrang kalmado ko lang. Kasi, naiisip ko na, yung problema na to, ano naman siya eh, kaya naman siyang solusyonan eh. Basta kikilusan ko lang. Hindi nga lang siya madali, maghihirap lang ako ng saglit, pero kaya ko siyang gawin. So, ang gagawin ko, imbis na mag-backtal ako, kung ano-anong sabihin ko, i-curse ko yung universe, kinusa ko na lang. Kaya ko namang gawin eh. Kasi either way, kung di ko man yan gawin o gawin ko, mahirapan ako. Gawin ko na lang. At least kung gusto ko man, magkakaroon ako, magkakaroon ako ng prize after ko yung gawin. Diba? Parang ganun. Ewan ko kung ano, sa akin lang. Pero, ayun, yung ganun ko siya tignan. Yung mga problem sa buhay na pumapasok. Yun. Ano lang, kumbaga basic lang. Kung may gusto kang gawin, lock in ka. Kung nag-work ka, tapos gusto mong takasan yan, lock in ka sa sheets mo. Kung ano man yan, piliin mo. Lock in ka para hindi ka na magka-clock in. Yun lang, no? Tapusin na natin to kasi gabi na. So, yun lang. Sa susunod ulit na episode. Guys, Takit. Peace out. abangan yung next